tayo ditong titingnan. Oh, ba, golden owl At meron pa nakapatong na plastic. Yun mirror ball, disco ball, plastic hexagonal shape. May tusok, pantusok sa gitna. Okay. Ayun. Teka. Uy. May buhok. May buhok. May LED na 3. Yun diba? Button LED. May wire. Plastic lang. Ito si Quago. Nalagay lang siya doon. Tusok. Okay na. 220 volts. European plug, bilog. 220. Kailangan natin to para makita natin kung anong gawa nitong owl na ito, Quagong ito. Saksak natin sa 220 ha. May ilaw yung kanyang mata. Kulay ito? Kulay blue. And then nagiging yellow, blue. May umiikot na ilaw. Ayun may ano siya, mirror ball. Disco ball. Yun umiikot. May motor, di ba? At may ilaw, RGB ito. Ilaw niya. Nagbabago-bago yung ilaw ng mata ng Quago. Nagiging green, yellow, blue, green. Yun red. Iba-iba. Yun yun yung effect niya. Ay kikita dyan yung pang disco. Pang disco siya. Ganun ba? Teka. Tingnan nga natin kung paano gumana ito. Kailangan natin ng Philips baluktot. Buksan natin. Ayan. Okay. Buksan natin. Uy. Ayaw. Matigas pa yung isa ha. Ayan na. Naglaglagan ng screw. 4. Ayun. Yun ang laman niya. Aba. Ito yung sa supply niya Uy, ba't transformer lang? $220. Ito yung 220. Papunta doon. Anong output niya? Ayun lang, laman ng ng power supply. Natanggal. Doon.
Doon siya nakadikit. Ito, may double tape. At papuntang ito yung pinaka-out niya. Papunta doon sa plate. Aba! Nakaparallel lang, oh. Yung mata niya. Yung mata niya LED. May plastic. Kaparallel lang. Pinaka-supply niya. Tingnan nga natin. Ayun, 2 tornilyo lang sa plate. Medyo malaki. Wood screw. Oh, okay. Oh. Ayun. Oh. Andun siya. Ganon. Oh. Yun ang motor niya. Ayun ang motor niya, oh. DC motor. Aba, ayun, may lalagyan. May holder. Ba tayo umikot? Matigas? Tigas, ah. Kailangan tanggalin ang hinang. Oh. Hoy. Yung supply ng motor galing sa LED, nakaparallel. Tapos nakaparallel din yung ilaw na mata. Ba? Ay, isang supply niya. Oh. Tingnan nga natin ito. Tingnan natin itong board. Paano bang laman ito? Walang pyesa, oh. Konti lang. Ito na yung ating circuit actual. Yan, oh. Tinanggal ko muna. So ito yung actual. Ito yung na-trace kong kanyang actual module circuit. 220, meron siyang rectifier, may PWM modulator o oscillator, filter capacitor, capacitor resistor, transformer, diode dun, at meron ding diode dito, capacitor, ito capacitor, filter, stabilizer, at saka may load resistor, limiting the current. Yun, oh. Yun, diode dun, capacitor, ito transformer. Yan yung kanyang actual circuit. Nang nag-trace ko na, may B+ siya dito. So DC na siya, B-. Ito na yung kanyang schematic diagram based from the actual module. So dito meron 220 volts AC. Diba 220 volts yan, analog. Pagdating dito, bridge, rectifier, MB10F. Yung AC ko convert niya ng DC.
'Di ba? Yan ang bridge rectifier, yung 220 volts ko-convert niya sa high voltage DC. Magiging ganyan na yung kanyang output. Pulsating DC. Kasi half cycle itong gumagana, then negative half cycle, second half cycle, yun naman ko-convert niya sa pulsating DC. Ngayon may filter capacitor, pi-filter out niya yan, magiging ganyan na yan, no? Siya na ngayon ay DC, yung direction ng current niya iisa na, papunta na dito. Filter capacitor, dadaan ng transformer. Pagkadaan ng transformer, since meron ditong IC, walang pangalan. Walang pangalan, hindi ko makita yung pangalan niya. Meron siyang capacitor, resistor, component connected to IC. Siya ay oscillator, PWM. Yung direct current, di ba direct current na yan, oh. Ita-transform niya, ko-convert niya sa high frequency pulsating. Dahil PWM yan, magiging ganyan na yung signal niya, oh. On off. Pipitik-pitik yan dito sa transformer, 'di ba? In order of kilohertz. So yung 60 Hz ito na AC naging kilohertz dahil sa high frequency transformer na may oscillator. Siya nagpo-produce ng PWM. Ngayon, pag-inject na dito sa transformer, yung kabilang transformer naman, secondary, i-output niya mas maliit na kilohertz. Mas maliit lang siya kasi step down yan eh. Maliit lang, ganun, no? At sobrang malaking kilohertz produced by the PWM. Ano ito eh? Switching mode, power supply. Puproduce niya ngayon maliit na PWM, ganun. I-rectify ng diode. Kasi ito, naka-offset pa yan eh, sa gitna. Pag na-rectify ng diode yan, magiging ganun, no? Parang kalahati na lang. Mabilis yan. Tsaka maliliit yung ano niya, spacing. Drinowing ko lang ng malaki. Pero maliliit yan. High frequency siya. And then pipilter ng capacitor, stabilizer 1.8 microfarad. At meron ditong load resistor. O, yun yung pinaka load resistor niya. I-output niya dito. DC na siya. Ganun na siya. Flat na naman. Flat. So dito, analog, magiging pulsating DC. Isa na direction. Pag filter niya, magiging ganun. Wala na yung pulsating. Pagdating dito, ko-convert niya ng high frequency PWM, pulse width modulation. Pagdating dito, i-step down niya, PWM. Pagdating sa rectifier, matitira na lang yung kalahati. Ganun na lang. Ganun, kalahati na lang matitira. Pagdating sa capacitor, filter out na niya yan. Filter out, magiging DC na siya. Kaya ito, DC na. Kaya may resistor dyan. Kung ano yung, para mo sa current sensing, resistor, load resistor. Yun ang function ng ating circuit. Ano ngayon ang output nung DC na ito, ha? DC. Anong output niya? Ilang voltahe yan? Tingnan nga natin. Okay. Hininang ko, pabalik yung 220. Yung board na yun. Delikadong hawakan yan. Kasi, kisay ka dyan pag nakakuryente ka. Pero hindi tayo nakasaksak. Ha? Pero wag mo hawakan yan kung hindi ka sanay sa ganitong gawain. Yung output, yun yung out niya, di ba? Positive, negative. Nakakonekta yung tester. DC na yan, DC. Nakaset siya sa DC, 20 volts. Backlight. Isasaksak na natin.
So ito 220, ito DC. Ito na yung output natin. Ayun. 12.6. Oh, medyo nagsasasayaw pa. 12.6 ang kanyang voltage. 12.6 volts DC. Diba? Oh. O, dito naman tayo sa output. Diba? O, ito yung papuntang DC. 12.6 volts. Diba dito yun? Yung nasukat nating 12.6. Ito yung output niya. Mga load. Tingnan natin ang connection. Set natin sa continuity. Tingnan natin ha. Negative, positive. Negative, sa negative. Positive yung pula. May continuity. And then yung kasunod. Oh, naka-series. Diba? Ito. Naka-series talaga oh. Oh. Then dito, ay naka-series. Yung LED mga button LED naka-series. At dito, yung isang mata ng kuwago nakaparallel do sa isang LED. Yung isa nakaparallel din, na nakaparallel din yung motor. So sa isang LED yun, dalawa nakaparallel sa kanya. Yung ilaw ng mata ng owl at saka yung motor. Yung isa, isang mata ng owl. At itong isa, mag-solo siya. So ito, series. Doon sa isang LED, nakaparallel yung isang LED pa. Yung sa isang LED, nakaparallel yung isang LED, yung mata at saka yung motor. So yun ang connection niya. Diba? Kung siya ay 12.6 volts, divided by 3, tatlong naka-series, the voltage in series is divided 4.2 volts, isang linya. 4.2 volts, 4.2 volts, 4.2 volts. Yung motor, 4.2 volts. Nakaparallel siya yung LED, 4.2 volts, 4.2 volts. Diba? Oh. Etong nangyari dyan. Oh. Tabi muna. Ito yung linya. Diba? Yan ay 12.6 volts. Yan yung tinester natin. Positive, negative, yung red at saka white. Ngayon, yung LED naka-series. Connected siya in series. Ganun, no? Diba? Oh. At dito tayo nagsimula, diba? Sa negative, positive. Ito wala. Walang kasama yan. Itong isa, may kasama. May isa pang LED dyan. Diba? At yung isa, merong motor. Motor yan. At meron pang isa pang LED. O, diba? Ito yung mata ng kuwago. Mata. Ito yung umiikot. Motor ito. O, yun yung circuit niya. O. Kung siya 12.6 volts,
voltage in series, madi-divide. Voltage in series is divided. So, ang voltage nito, 4.2. 4.2 hanggang dito, hanggang dun, 4.2, 4.2. 4.2 volts, LED, LED, LED. Voltage in parallel is equal. Ang voltage nito, equal sa voltage ng LED yon, ay 4.2 volts din yan. Yung motor. Yung LED, 4.2 volts. Equal. Voltage in parallel, equal. Parallel. Isa yung connection niya, di ba? Positive to negative. Dito, ganun din. 4.2 volts. Dito, 4.2 volts. Pag sina mo lahat yan, siya ay 12.6 volts. Di ba? Anong pagkakaiba lang yan? Kuryente. Current in parallel divided. Di ba? So dito, yung kuryente dito, tatakbo dito, pupunta doon sa LED. Madi-divide din siya dito sa motor. At meron din dito sa pang LED, yung mata ng owl. So yung tatlong current niya, 1, 2, 3. And then may current pa rin dito. Iba pang current niyan. Yung current niya dyan, may current pa doon. 2. Divided yung current na yun. At may current pa rin dito. Mag-isa lang siya. Diba? Napakaraming current divided. Pero ang voltahe, equal. In parallel. Current, divided. Kung halimbawa ang current nito ay 3 ampere, halimbawa lang ha, di naman totoo, 3 ampere, pagdating dito, tigwa 1 ampere, na divide. Kung yan lang, ay meron pa rito. Yung total current niya, halimbawa 3 ampere, in series dito, ay lahat yan 3 ampere. Ito in series. Kasi yung 3 ampere na yun, madidivide sa 3. Iba pa yung kuryente rito, doon. Yan ang nangyari sa ating circuit. Yung palang LED-ing 3, naka-series, tapos naka-parallel yung mata ng kwago, isa pang LED. At itong isa pang LED sa mata rin ng kwago. Yung isa umiikot, naka-parallel naman doon. 3 ang karga, bali 3 siya. Dito, 2 lang. Ito, isa. Yun ang connection niya. Bakit yung LED nagbabago-bago ng kulay? Diba? Bakit nagiging pula, green, yellow, blue? Kunin natin ito. Isang LED, tingnan natin. Gamitan natin ng adjustable power supply. Tingnan natin kung anong kulay. Bakit wala? Napundi? Bukan natin. Bukan natin. Gamitan natin ng adjustable. Ayun.
Pula lang siya. Pula lang. Ordinary na lang. Red LED. 1.8 volts. Pula lang siya. 1.8 volts. Yun o. 1.8. 7 milliampere. 6. 13 milliwatt. Okay. So yung nakikita mo yan, puti, hindi yan puti. Combination na niyang RGB. Diba? Ayun o. May mapula. May pula. May green at may blue. So ano ordinary, ano lang pala yan? Ito, ordinaryong RGB. You know? RGB. Puti sa camera. At yung dalawang yun, ano yun RGB multicolor. Multicolor yung mata niya. Yun. Multipass. Multicolor siya. Multi-flashing. So yan ang laman ng ating Quago. Yun umiikot yung motor.